Hi mga palangga! Hello! I would like to share with you my experience sa aking medical dito sa Taiwan Adventist Hospital sa Taipei. Kung kayo ay isang Pinay na mga kababayan kong Pinay dyan na may fiancé or may jowa na foreigner at kayo ay pa-file ng Q1 visa or fiancé visa na nandito sa Taiwan, yung case mo, at kayo ay magpapa-medical na, itong video ito ay para sa inyo. Just keep on watching. By the way, hindi na po pwedeng walk-in. Kailangan na po siyang ng appointment. Dati pwede, pero after ata ng pandemic is hindi na siya pwede. Kaya ako noon nagpa-schedule ako, nagpa-appointment ako. Yung ginawa ko noon is nagpunta lang akong Google, tapos sinearch ko yung Adventist Hospital Taipei. Kasi dalawang hospital lang ata yung credited dito sa Taiwan, which is yung Adventist Hospital, tsaka may isang hospital sa Taichung ata yung Kaohsiung. Basta doon, dalawa lang sila. Since nasa Taoyuan ako, so mas malapit sa akin yung Taipei. So doon ako nagpunta sa Adventist Hospital. Ngayon, kung may schedule na kayo, sa yung medical, punta na kayong Adventist Hospital, ang kinakailangan nila, ang requirements nilang kailangan nila ay 5 requirements. Ang una ay DS-160. Pero yung kailangan nila, hindi yung 3 page at yung front page lang, yung may picture nyo. Yun lang yung kailangan nila. Then the second is your passport. Make sure na dadalhin nyo yung passport nyo kasi yun yung kailangan. DS-160, passport, tapos ERC. Huwag yung kalimutan yung ERC nyo. Fourth is your yellow COVID-19 vaccination card. And then, pang-5 is 10 pieces picture. Yeah. And then, lagyan nyo na din ng pangalan nyo sa likod. Yung 10 picture na yun. Kasi kailangan din yun. Yeah. Kailangan lagyan ng pangalan. And then, after that, kung nandoon na kayo, maghihintay lang kayong appointment ko kasi noon is 1:30 in the afternoon. So, punta kami doon bago pa, siguro mga 12:30 kami or mag-aalauna, yung ganun. Kami dumating doon. So, pinaupo muna kami doon, pinahintay, tapos nung time na pinapila kami, kasi para sa number, tsaka yung collecting of requirements. Yung kinokollect nila yung requirements mo, tapos yung number. Tapos, bibigyan ka nila ng form. Ang una nilang bukunin is yung DS-160, passport, tapos ERC, tapos yung yellow vaccine. Yun lang yung una yung hinahanap nila. Tapos, bibigyan ka ng form na pipil-upan nyo. Tapos, after that, pagkatapos nyo ng fill-upan, lahat yung form nyo, hintayin nyo naman, tawagin yung number nyo dun sa, may sila yung monitor dun magtatawag din naman sila. Kung pag nandun na yung number nyo, lumapit kayo doon. Kasi, i-check nila yung form, at saka doon na nila hihingin yung 10 pieces picture. Hingin nila doon, tapos i-check nila kung tama ba yung pinilapan mo. Tapos, pagkatapos nun, next step, pagkatapos doon, may naman sila, sasabihan ka nila kung saan ka pupunta after nun. So, noon na nga, sinabihan nila ako na doon sa door na, nakalimutan ko kung anong number na door yun. Pero malapit lang naman, pagka nandito yung counter, nasa lakad ka lang unti, tapos na. Nakalimutan ko lang talaga kung anong number ng door. Basta, tapos yung timbang, at saka yung height, tapos eye check.
Yung katulad lang din ng magmimedical tayo, yung ganyan, ganyan, kung saan nakatapat yung, di ba, letter C, o yun. Ganun lang din. And after that, sinabihan kami na maghintay kami sa doktor ng alas 3. Naghintay kami sa doktor dun sa parang dun kami pinaghintay dun sa may parang paikot na upuan. Basta may paikot na upuan dun kami naghintay kasi katapos namin nandun kasi ang alas 3 pa daw yung doktor, so naghintay kami siguro an hour or almost an hour, ganun. And then after that, nung nandyan na si Doc, tinawag na kami isa-isa, and then yun, chinek lang naman ni Doc yung dito sa may, dun sa chan, chinek lang niya kung may something ba dun. Tapos, interview unti ni Doc, about lang naman din sa kung sa family mo, papa, mama mo, may may experience ba na sakit na ganyan. Tapos, kung ilang beses daw ako nag-e-exercise every day, so, hindi naman ako nag-e-exercise kasi nga night shift ako, nakakapagod na, so, pahinga na lang ako. Yun na. And then after that, after kay Doc, sabi ni Doc sa akin na kumuha daw ako ng number ko uli, tapos hintayin ko yung number ko, tapos doon na ako magbabayad. Ang nabayaran ko ata noon is 7,200 plus. Oo. Parang ganun. 7,200 plus. And then, pagkatapos nun, dun, galing sa counter, pagkatapos ako nagbayad, yun, naghintay na ako sa immunization. Immunization na ako, inject. Yung in-inject sa amin, isa lang. Kasi, sabi ni Doc sa akin, yung sa COVID ko is expire na, so kailangan kong vaccine ng COVID uli. Pero pwede naman siya kung saang clinic, kahit saang clinic, pati yung MMR na vaccine. So, isang beses lang yung in-inject sa akin nun. Yung MMR, sabi ni Doc, pwede ka din doon kung saan na hospital kung gusto mo. Pero yung sa akin, bumalik ako doon after 1 week. Kasi, sinabi nga diba na dito lang yung credited na hospital, mas okay na yung Sure, mas mabuti na yung Sure, kaya hindi ako nagpunta ng ibang hospital, bumalik ako after 1 week para sure, o diba, ganun lang, pero nasa sa inyo na din, kasi sabi naman nila, pero sa akin, to make it sure. And then, yun na nga, after that, yun na, baksina na ako, sabi sa isa lang yung pinaksin sa amin. After that, pinapunta ako ng first floor para sa aking x-ray. And then, after sa x-ray, yun, pagkatapos ng x-ray, doon naman sa third floor. Doon, nag-elevator lang ako, papuntang third floor. And then, after that, pwede naman magtanong-tanong na lang kayo dun sa guard kung saan. Ganun yung ginawa ko, kapala na ng katote. No? Tapos, yun, punta akong third floor, kinuha na ako ng tatlong tube ng dugo. So, tatlo. Sabi ko, oh my God, murder na talaga yung left hand ko. Kasi, dito ko lang lahat pina-inject lahat. Mga injection. Kasi nga, siyempre magtatrabaho ka, ang hirap-hirap. So, lahat kinuhaan ako ng dugo, tatlong injection. Dito lahat sa left arm ko. Kaya, parang murder na murder talaga. Pero okay lang, laban pa din, besh. Para sa future, yeah. And then, after that, sabi ni Doc, parang dalawang beses lang pala sila, magre-release ng kanilang result. Dalawang beses lang sila. Which is first week of the month and then third week of the month. Kaya mga palangga, suggestion ko sa inyo, kung kayo ay magpapamedical pa, dapat 1 month or 3 weeks before your interview, napasok dun sa first week and third week na, yung interview nyo, kunwari, di ba, first week, dapat
yung ano nyo is, tapos kunwari, to yung releasing nila. Dapat, pwede mo nang makuha siya sa 3, 4, 5 hanggang doon. Pero pag, yung interview mo is, before pa ng 2, or hindi sila nag-aalong ng ganun. Oo. Kaya, suggestion ko sa inyo, 1 month before yung interview nyo, dapat na kayo medical, para hindi kayo maghahol sa oras. Kasi, ganun yung nangyari sa amin ng kaibigan ko. Sa akin naman, okay pa, kasi nagpa-medical kami last month, April 23, and then releasing nila May 2, tsaka May 21. Tapos yung interview ng friend ko is May 14, and then May 23, and 2 is the releasing. So nakiusap siya doon kung pwede ba niyang kunin sa 2. Kasi hindi pwede, kasi parang 1 week lang yung hindi pwede. Hindi pwede, sabi niya, no other option. Kaya parang nasad talagang sad siya, kasi nga gusto niya ng para hindi. So minove na lang niya, nag-change na lang siya ng schedule sa interview niyo. Kaya yung mga palangga, kung gusto niyo mga on time talaga na gusto niyo date sa interview niyo, makuha yung medical niyo, suggestion ko sa inyo ay 1 month or maybe 3 weeks before yung interview date nyo. I mean, hindi. Basta, first, kailangan makuha nyo na. Basta, ganun yung gawin nyo. Kasi, 2 beses lang sila talaga. Basta, anuhin nyo na lang kung, basta first week and 3rd week lang sila nagre-release. Anuhin nyo na lang kung, Pero before ng first week, pwede nyo na makuha yan. Pero after, basta, kung 1 week lang pagitan, hindi pwede talaga. Hindi pwede. Basta, anuhin nyo na lang. And then after that, yun. Sana, yun lang po. Sana nakatulong yung video ko. And then, please please like and share and subscribe. And see you in my next channel. Sana nakatulong po sa inyong video to. Bye bye mga palangga. See you in my next video.